Ano nga ba ang pagkakaiba ng korap na pamahalaan at hindi korap na pamahalaan? Ang pangunahing pagkakaiba ay ang paggamit ng pundo at kapangyarihan. Ang korap na pamahalaan ay inuuna ang sariling interes. Nagreresulta sa paghirap ng mamamayan at mabagal na serbisyo. Samantalang ang hindi korap na pamahalaan ay tapat, may pananagutan at inilalaan ang resources para sa pag-unlad ng bayan at serbisyong publiko. Narito ang detalyadong paghahambing. Ang korap na pamahalaan. Paggamit ng pundo. Ang pundo ng bayan ay ibinubulsa o ginagamit sa mga proyektong may kickback or plunder or graft. Pangalawa, serbisyo publiko. Mabagal, hindi maayos, at madalas ay kailangan pang maglagay or bribery para mapabilis. Pangatlo, pananagutan or accountability. Walang transparency. Tago ang mga transaksyon at mahirap papanagutin ang mga opisyal. Pang-apat, epekto sa bayan. Mataas na antas ng kahirapan, sira-sirang infrastruktura, at kawalan ng tiwala ng mamamayan. Ang hindi corrupt na pamahalaan. Una, paggamit ng pundo. Ang pundo ay napupunta ng buo sa mga serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Pangalawa, ang serbisyo publiko. Mabilis, transparent at patas para sa lahat ng walang hinihinging suhol. Pangatlo, pananagutan or accountability. Bukas sa publiko ang mga transaksyon at madaling pananagutin ang mga opisyal. Ang pang-apat na dahilan na hindi corrupt na pamahalaan. Epekto sa bayan. Maunlad na ekonomiya, maayos na serbisyo, at mataas na tiwala sa gobyerno. Sa madaling salita, ang corrupt na gobyerno ay nagpapayaman sa iilan habang ang hindi corrupt ay nagpapaunlad sa nakararami. Salamat po sa panonood ng aking maikling video na ito. God bless everyone. Unfortunately, authoritarianism and plunder continue to plague our country.